Ayan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Sister Naida at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay mag-start sa panalangin. Tayo po ay damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our loving Father, we gather before you tonight, seeking your divine presence. Bless me, Lord, your humble servant, as I share your sacred word from the book of Matthew 9, verse 9, Matthew 9, verse 35 to 38. Anoint me with your Holy Spirit, guiding my words, thoughts, and actions. Grant me wisdom, clarity, and conviction, O Lord, so I can deliver properly. Give me the conviction to effectively communicate your message, O God. Empower me to deliver your truth, inspiring everyone here to embrace our roles in your harvest. May your word transform our lives, ignite our passion, and fuel our mission. May we recognize the harvest urgency and we pray for everyone to be laborers. Give us your compassion and leadership empowerment, O God. Equip us to share your love and use us to bring souls to you. Bless us and strengthen our faith. May this Friday service worship be a victorious celebration of your love and presence. This we pray in Yeshua's name. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ako po ay magbabahagi at isang pasasalamat po sa ating Panginoon na binigyan po tayo ng pribilehiyo para makapag-share po. Ako po ay kinakabahan. So, ang aking pong ibabahagi tonight is about harvesters. I-share ko lang po. Ang ibabahagi ko po sa gabing ito ay pinamagatang harvesters or mang-aani. Ito po ay mula sa aklat ni Mateo, Matthew 9. Ang key verse ko po ay nasa 37 and 38. So, meron pong klase ng harvesters or mang-aani. Ito po ay tinatawag na spiritual harvesters at sila po ay mga nagbabahagi or those who share God's message leading people to salvation. We all know that salvation is kaligtasan and kailangan po natin pagyamanin, no? Ang ating pagiging mga tagapagsunod sa Diyos na may takot at pag-iingat. At ito po ay makikita sa Philippians 2 verse 12 na pagyamanin ninyo ang inyong pagiging mga tagasunod ng Diyos na may takot at pag-iingat at gawin ang inyong kaligtasan. So, ito po ang aking ibabahagi ay sa Matthew 9:37-38 at ang cross-reference niya po ay Luke 10. Meron dun pong isang klase ng mag-aani. Ito po ang literal na agricultural harvesters. And those are farmers gathering crops. So meron din po siyang verse aligned to that. At yun po ay sa libro ng Deuteronomy 16:13-16 at Leviticus 23:22. Pero ang mensahe po for tonight is about being a spiritual harvesters. Napag-aralan din po
ang ibabahagi tonight about Hebrew words. Ano ba ang ani? Napakasimple lang. Ito yung pag-harvest or crop. At sa kanyang Hebrew word, siya po ay ang kadsir. Additional vocabulary lang po sa atin bilang Kristiyano. At ibig po sabihin ng marami is rabim or many, abundant. At ang kaunti ay matim. So, tandaan po natin, ani, marami, kaunti. So, guidance lang po. So, sa Mateo, siyam, talatang 37 at 38, sinabi po ng Panginoon, "Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Sa Tagalog po, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Salamat po sa banal na salita ng Diyos. Ano po ba ang sinabi ni Jesus? What did Jesus mean when he said the harvest? So uulitin po natin. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So God uses this analogy to highlight the fact that there are a lot of persons who need to be cared for and brought to God. Napakadami po. Kung titignan po natin ang mundong ginagalawan natin, sa bahay, sa community, sa eskwelahan, sa workplace, iikot po natin ang ating tingin. Marami pong nangangailangan ng kaligtasan. Harvest is plentiful ay isang parirala mula sa Mateo 9:37 at sa Lucas 10:2 na ang ibig sabihin ay maraming taong nangangailangan ng pagliligtas at pagtuturo tungkol sa Diyos. Mayroong malawak na pagkakataon sa atin para sa mga alagad ng Diyos na magpakita ng kabutihan at pagmamahal. Pero sabi nga po, but the laborers are few. So meron pong kakulangan ng mga taong handang maglingkod sa Diyos. At itong pong maglilingkod sa Diyos ay dapat na may malasakit sa kaligtasan ng iba. Maraming taong nangangailangan ng pagliligtas, ngunit kulang ang manggagawa sa pangangaral. Pangangailangan ng mga alagad na magpapakita ng kabutihan at pagmamahal na may takot sa Diyos. Makikita din po natin yan sa Matthew 9:37, sa Lucas 10:2, at sinabi rin po yan sa Juan 4:35. Ano po ang mensahe ng Panginoon sa atin sa gabing ito? Ang Mateo po 9 ay halos the 9th chapter of the Gospel of Matthew in the New Testament of the Christian Bible. So, gusto ko lang pong bigyan ng buod kung ano po yung nandun po sa aral na sa Mateo 9, kung paano nasabi ng Panginoong Jesus ang key verse natin tonight. So, ang Mateo ay naglalaman ng mga mahalagang pangyayari at aral sa buhay ni Jesus. Ito po yung buod ng mga pangyayari. Ano ko lang po, scan ko lang. Pagpapagaling sa paralitiko na makikita sa Matthew 9:1-8, pagtawag kay Mateo, Matthew 9:13, pagtuturo tungkol sa pag-aayuno, Mateo 9:14-17, pagpapagaling sa babae at sa dalagita, Mateo 9:18-26, pagpapagaling sa dalawang bulag, Mateo 9:27-31, pagpapalaya sa demonyo, Mateo 9:32-34. At dito po pumapasok yung susunod.
which is our lesson and the message of God for tonight. Habag at ani. So mula po sa Matthew 9:35 to 38, si Jesus ay nagpakita ng habag sa mga tao at hinimok ang kaniyang mga disipulo na magdasal para sa manggagawa sa ani. So dito po ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Si Jesus ay may kapangyarihan na magpatawad sa mga kasalanan, ang kahalagahan ng pagtanggap, no? Si Jesus ay tumanggap kay Mateo, ang pag-aayuno na hindi kinailangan ng pag-aayuno sa panahon ni Jesus. Ang kapangyarihan ng pagpapagaling, no? May habag at awa. So Jesus ay may kapangyarihan na magpagaling sa mga sakit. At dito po, ang pinaka-aral natin for tonight, ang kahalagahan ng pagiging mapagmahal. Si Jesus ay nagpakita ng habag sa mga tao. Ang pangangailangan ng mga manggagawa sa ani. Si Jesus ay hinimok ang kaniyang mga disipulo na magdasal para sa mga manggagawa sa ani. So ano po yung spiritual significance natin dito tonight? So ang spiritual significance po natin, spiritual harvests are souls ready for salvation. So Jesus referred to the spiritual needs of humanity as a harvest. So marami pong nangangailangan, no? Pero meron tayong labor shortage. Few are willing to share God's message. He sought workers to spread God's message, care for souls, and bring people to Him. So dito, pinapakita din po yung prayerful dependence natin. God's sovereignty in sending workers. That we have to pray, no? That we have to be dependent on God. So Jesus emphasized prayer as essential for mobilizing workers. So God's initiative, the Lord of the harvest is God. And He is one who will send laborers. And we have to pray for that. So ano po ba yung story behind the scripture? So, number one is Jesus' compassion. No? Jesus traveled throughout Galilee, teaching, preaching, and healing, which can be found in Matthew 9:35 to 36, which he saw the crowd's spiritual hunger and felt compassion. Nahabag si Jesus sa mga tao, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayan doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. So, ano po yung naging observation and instruction ni Jesus? So, Jesus observed the vast needs, no? And instructed his disciples to pray for laborers. And then preparation for mission. Ito po ay continuation, which is this passage prepares the disciples for their future missionary work, which can be found in Matthew 10, which records Jesus' instruction to the 12 apostles before sending them out on missionary journey. So, walang po. So, meron pong spiritual hunger, no? At ang spiritual hunger, ang tanging paraan ng pagpapakain sa spiritual hunger or ano ay panalangin. Panalangin at pagbabasa ng Biblia, no? Pagsimba at pagdalo sa mga gawain ng simbahan. Pagkakaroon na ugnayan sa mga mananampalataya. Pagbabasa ng mga libro at artikulo tungkol sa spiritual or spiritualidad. Pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa iba. So, ito pong spiritual hunger na to, no, ay naramdaman ni Jesus, no, doon sa nakita niya, no, at siya ay nahabag, no, at yung compassion po, no, na dito ay sinasabi, itong talatang ito ay nagpapakita ng pagmamahal ni Jesus sa mga taong nangangailangan. At ang obserbasyon and instruction ay nagbigay po siya sa kanyang mga disipulo na mga instruction to pray for the laborers. At ang preparation for mission na ginawa ay na-under po ng Matthew 10. So,
Ang key events po ng Matthew 10, actually, hindi po ito yung lesson natin, pero i-equip po ni Lord lahat eh. So commissioning the 12 apostles, and these are the key events in Matthew 10, 1 to 4. Jesus chooses and empowers the apostles. It is only through God, no? Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang spirito at magpagaling ng mga may karamdaman, because along the way po sa ating journey sa buhay na ito, katulad po ng mga apostles, tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pananampalataya. So, the Holy Spirit will empower us also if we will give our 100% to God. Instruction for the journey nila, Matthew 10, 5 to 15. Jesus provides guidelines for preaching, healing, and interacting with others. So, Jesus will always provide guidelines for preaching. Jesus will always give us the power so that we can heal and pray for people. Katulad po ng ginagawa natin sa ating simbahan. Nagpapalakasan po tayo. Tayo po ay nagdadasal sa mga may sakit, sa mga namatayan. Pinagpe-pray po natin ang bawat isa. So, may mga instruction po ang Lord, no? Dito sa Matthew 10, actually, no? Marami siyang sinabi doon sa 12 apostles niya. So, dadaan po tayo sa persecution, no? And we need to have perseverance. So Jesus warns of impending persecution and encourages courage, no? So marami po tayong dadaanan sa ating pananampalataya, lalong-lalo na sa ating uh, pagbabahagi. Fearlessness and faithfulness. Jesus emphasizes the importance of fearlessly proclaiming the gospel. Sabi niya, kaya huwag kayong matakot sa mga tao sapagkat walang natatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Ang mga bagay na sa inyo ko lang sinasabi ay sabihin ninyo sa lahat, at ang mga binubulong ko sa inyo ay pamalita ninyo sa mga tao. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. So napakaganda po, no? Jesus emphasizes the importance of fearlessly proclaiming the gospel. Division and decision. Jesus teaches about the division his message may cost and the necessity of prioritizing him. Sabi nga, put God first and everything will follow right. So, i-equip po tayo ni Lord, no? Bibigyan niya po tayo ng gabay. Bibigyan niya po tayo ng aral kung paano natin gagawin ang mission. Kung paano po tayo maghahayag ng kanyang salita. So again, babalik po tayo sa ating pag-aaral tonight. So ang pagsunod ba ay merong what is the rewards for service, no? So Jesus promises rewards for those who receive and support His messengers. So meron din pong gantimpala ang Panginoon. Sabi nga, if we obey, we will be blessed, and if we disobey, we will be punished. Alright? So ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Amen. Glimpse lang po, dahil hindi po yan natin. So, yun na nga po, no? Jesus instructs his 12 disciples, sending them out on a missionary journey. So sabi nga, go rather to the lost sheep of Israel. Then po ay makikita sa Matthew 10:6 na siyang pinag-aaralan din po natin. Ano po ba yung lost sheep? This symbolizes spiritually lost Israelites, disconnected from God's covenant, no? And the house of Israel refers to the Jewish people, emphasizing Jesus' initial focus on his own nation. Ano po yung priority natin? Jesus instructs his disciples to prioritize evangelizing fellow Jews before expanding to Gentiles or the non-Jews. So yan po yung istorya noon. So Jesus instructs his 12 disciples, sending them out on a missionary journey. So ayan po yung mga nangyari, no? Nagpagaling, nag-raise ng dead, no? Nagpagaling ng mga leprosy, nag-drive out demons, nag-restore ng life, no? Sabi diyan, no? Whoever acknowledged me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. So that's in Matthew 10:32. So public declaration of faith in Jesus, no? Because dito po bilang manggagawa, ito po ang sinusundan natin, no?
Na katulad po ng mga 12 disciples, tayo rin po ay alagad ng Diyos. So assurance of divine recognition and approval that we have, that whoever acknowledge me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Matthew 10:32. So lessons and applications. So evangelism, share the gospel with others. Faithfulness, persevere despite persecution. Humility, recognizes God's sovereignty, trust our God. Service, support and receive God's messengers. Priorities, put God first in our life. And how can we apply Jesus' instructions in our daily life? What challenges might you face in sharing the gospel? How can you support those spreading God's message? For our reflection. So Jesus instructs his disciples to recognize the abundant spiritual harvest. Many seek salvation. Marami po, no? Marami pong nangangailangan ng pagliligtas. Acknowledge the labor shortage. Few are willing, qualified to share God's message. Pray for laborers. Request God's intervention to send workers. So ang key themes natin is spiritual harvest, labor shortage, prayerful dependence, evangelism, and missionary work. So the disciples of Jesus must see the need for more workers. Bilang mananampalataya, no, bilang servant of God, kailangan makita natin yung pangangailangan for more workers, for the souls ready for the harvest. Ikutin po natin ang ating lugar, kung saan tayo nakatira, kung saan tayo nagtatrabaho, no? And there are so many people, and we must see the need for more workers, for the souls ready for the harvest. It must be their heart's desire to produce more workers to address this need. When Jesus said the harvest was plenty, it simply implies the following: large number of souls. If this was true before, kung ito po ay totoo noon, the more it is true today. Bakit? Because our population is not decreasing but increasing, no? And according po sa Worldometer's real-time statistics, di ba? There are 4 persons that are born every second. So the crude birth rate is 18.2 births per 1,000 population. So, or 267 births globally per minute, or 4.5 every second. So meron pong, no, 4 ang pinapanganak, no, every second. Napakadami pong tao. Kung talagang mamarapatin, tayo po ay dapat bahagi ng ating simbahan upang tayo po ay mag-share ng kabutihan ng Panginoon. Readiness of the harvest. Many are ready for the harvest because many are really looking for direction. Marami pong taong walang direksyon ng buhay. And many are looking for direction and care. Real meaning of life. Many are ready for the harvest because many are really looking for direction, care, real meaning of life. And most importantly, the salvation of their souls. Ang kaligtasan na makikita lamang po sa ating Panginoon. In fact, beginning from verse 36, Jesus had compassion on the crowd because they were harassed and helpless, no? So sa storya po, no, ng Matthew, no? And many people around us seem to be smiling. Marami pong nasa paligid natin na naka-smile, no? Ngumingiti. But the truth is they are dying inside because their souls are longing for salvation. Marami pong lost souls. And most importantly, the salvation of their souls. In fact, beginning from verse 36, Jesus had compassion. Ayan na naman po, no? Pinakita doon. Mismo ang Panginoong Jesus ang nakakita, no? Na marami po ang nangangailangan ng kaligtasan. So many people around us seem to be smiling again. But the truth is they are dying inside because their souls are longing for salvation. Urgency of the harvest. If they are ready for harvest and we fail to reap them, then there could be spoilage. Spoilage can happen when people's hearts become polluted by the wisdom of the world. Iba po ang panahon ngayon. Napaka magulo. Tingnan niyo po ang gobyerno natin, ang makikita natin, no? Ang mga korap na tao, naglalaban-laban ng mga leaders, marami pong mga lost souls. Nakita niyo mga kabataan, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, marami pong tumugon na kabataan sa gabing ito. At salamat sa Diyos. Spoilage can happen when people's hearts become polluted by the wisdom of the world, or when drowned by the power and pleasure of the world, or become callous or hard due to circumstances of life. This is aside from the fact that life is uncertain, for death may come any moment.
So meron po talaga urgency of the harvest. So the problem is the laborers are few. Therefore, the disciples of Christ must not stop doing discipleship efforts to produce more workers for the harvest. So what are the ways to produce workers for the harvest? So let us pray. Pray for the people you may connect to Jesus to be your target soul. Tingnan po natin sa ating paligid, sa ating tahanan, sa ating mundong ginagalawan, kung sino po yung pwede natin maakay upang dalhin sa ating Panginoong Jesus. Make it your commitment to mentor. Make it your commitment to mentor them by using your learned lesson in the church. Whatever that you learned from our pastors Dante and Pastor Ed, ituro po natin yun, ibahagi natin sa ating community at magkaroon po tayo ng Bible study. Magkaroon po tayo ng fellowship sa ating lugar na ginagalawan. Pray for them regularly for their spiritual growth so that in time, they will participate in the endeavor of reaping the harvest. Makikita po natin yan, magbabago at magbabago dahil hindi po tayo magpapabago, gagawin lang naman po natin ng tayo ay magbahagi at sumunod sa utos ng ating Panginoon sa ating libro ng Tanak. At sila po ay pagbabaguhin ng ating Panginoong Jesus. It is always be the Lord that is going to change their heart, that is going to convert them. It is not us. What do we have to do is to make discipleship. At yan po ay makikita sa Mateo 28:18 to 20. So, if you're going to dig deep, if you're given the power to save people from hell, who are the people you want to include in your list? Do you know that there is an overwhelming joy in bringing someone to the Lord? Have you been an instrument of bringing souls to the Lord? How did this make you feel? So kung tayo po ay bibigyan ng power to save, sino po ang isi-save natin? Ito naman po ay para isipin natin. Alam ba natin that there is an overwhelming joy in bringing someone to the Lord? Sana po maramdaman po natin lahat yan. Have you been an instrument of bringing souls to the Lord? Huwag po tayong tumigil sa pagbabahagi. Huwag po tayong tumigil sa pagmamahal. Huwag po tayong tumigil na mag-aral ng salita ng Diyos. At kung nagawa mo ito, anong naramdaman mo? Let us not just establish a good acquaintances with people, sosyalan or fellowship lang. Let us make it our goal to bring them to the saving knowledge of the gospel. Let's make it our desire to produce workers for the harvest by connecting two souls at a time. Let us always open our eyes for the opportunity of sharing the love of God with other people. So, hindi po masamang mag-fellowship, hindi po masamang gawin kung ano yung regular nating ginagawa. Tayo po ay magsayaw para sa Panginoon, tayo po ay umawit para sa Panginoon, tayo po ay sumunod sapagkat ito po ay we wanted to please God, we want to serve God, we want to glorify the Lord, we wanted to do what is to please God, pero meron pa pong kulang. Kasi kailangan po natin magbahagi. Dahil ang mensahe po for tonight is kulang po ang manggagawa. Let us make it our goal to bring them to the saving knowledge of the gospel. Marami po ang loss sa mundong ito. At kinakailangan po, no, ang pagmamahal or ang compassion, no, na nagpapakita ng pagmamahal ni Jesus sa mga taong nangangailangan. Tayo po ay dapat na gawin din po natin dahil mahal natin si Jesus Christ and that we have to follow Jesus Christ. Mahalin po natin ang ating mga kapwa nangangailangan at hindi kilala ang ating Panginoon. Magturo po tayo at magpakita at share natin ang Ebanghelyo. Pagpahalagahan po natin ang mga taong nasa paligid natin na nangangailangan ng tunay na pastol. Ano po ba ang katangian ng tunay na pastol? Ito po ay tumutukoy kay Hesukristo na nagpapakita ng tunay na pagmamahal, pag-aalala sa mga tao. Siya ang nagbibigay ng kagalingan, pag-asa at kaligtasan sa mga naghihirap na tao. At pagtuturo ng kabutihan at pagtuturo ng katotohanan. Na ito rin po ay makikita sa Juan 10:11 na sinasabi, ako ang mabuting pastol, ang mabuting pastol ay pagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Let's make it our desire to produce
workers for the harvest by connecting two souls at a time. So, siguro po by 2025, napakaganda na gawin natin na mag-target tayo ng ating Bible study 2, and then mag-share po tayo ng Word of God sa ating workplace, sa ating community, so that we can win souls. And let us always open our eyes for the opportunity, no? It's really an honor to serve the Lord. It's really a great privilege of sharing the love of God with other people. Napaka-blessed po natin dahil we keep on breathing, we keep on loving. We have our Church of God Bacoor, and we are blessed to learn the seven feast of the Lord na siyang ginagawa natin, no? Na namulat tayo sa katotohanan, and not only learning how to please the Lord, but sharing the word of God to our to the lost souls. So, ito po ay mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito na tayo po ay gawin natin na magbahagi ng salita ng Panginoon sapagkat ito po ay kinakailangan. At again, babalik po tayo sa mensahe ng Panginoon sa gabing ito na tayo po ay binibigyan ng mensahe na maging aktibo po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ito po ay kung maaalala natin, ang Mateo 28, no? 18 to 20 ay kilala bilang dakilang komisyon. And this is our great commission. Ito ang huling utos ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay ibinigay sa akin, kaya't pumunta kayo at gawin ang mga alagad sa lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan sila na sundin ang lahat ng aking mga utos at tingnan ninyo ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, we have to share the word of God, and we have to glorify the Lord and follow the word of God. So, tayo po ay again, let us not just establish good acquaintances with people. Let's make it our goal to bring them to the saving knowledge of the gospel. Let's make it our desire to produce workers for the harvest, because the message for tonight is, let's make it our desire to produce workers for the harvest by connecting two souls at a time. And let us always open our eyes for the opportunity of sharing the love of God with other people. So, tayo po ay manalangin para sa closing prayer. Salamat po sa pagkakataon na ako po ay nakapagbahagi. Magsara po tayo sa panalangin para sa aking pagbabahagi. Maliit lang po. Thank you, Yeshua, and thank you, my beautiful Holy Spirit, for making me an instrument tonight. With a humble heart, we pray that you will continue guide us and give us empowerment. Grant us boldness to share your word and love in this place that we live in place that we work for, and place that you have placed us to share, connecting two souls at a time. May our words be infused with your wisdom and compassion. Help us to manage our time effectively, balancing our efforts to mentor and guide others for the harvest. Give us discernment and priority. Open doors of opportunity for us to share your gospel, that many may come to know your saving grace. Bless our endeavors with fruitfulness. Equip us with your Spirit's power, love, and gentleness. May our lives reflect your light, drawing others to you. In Yeshua's name, amen.